Sa bagong tipan, may dalawang pangunahing dahilan kung bakit sinabing nilinis ng Diyos ang mga pagkain. Tinuruan ni Jesus na ang pagkain ay hindi ang nagpaparumi sa tao. Sa Marcos 7:18-19, sinabi ni Jesus na hindi ang pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao, kundi ang lumalabas sa puso, gaya ng masasamang pag-iisip, panlilinlang, inggit at iba pa. Dito ipinapakita na ang moral na karumihan ay nagmumula sa puso, hindi sa pagkain. Ipinakita kay Pedro na hindi na niya dapat ituring na marumi ang itinuring ng Diyos na malinis. Sa Gawa 10:9-16, nakita ni Pedro ang isang pangitain ng iba't ibang hayop at sinabi sa kanya, "Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi." Ang agarang konteksto nito ay tungkol din sa mga Gentil. Hindi na dapat ituring ni Pedro na marumi o hindi, karapat-dapat lapitan ang mga taong mula sa ibang bayan. Kaya ano ang ibig sabihin? Hindi lamang ito tungkol sa pagkain. Ito ay bahagi ng mas malaking pagbabago sa bagong tipan, kay Kristo. Ang pagiging malinis sa harap ng Diyos ay hindi na nakabatay sa mga seremonyal na tuntunin ng pagkain at ritual, kundi sa pananampalataya at pagbabago ng puso. Gayunman, mahalagang tandaan na may ilang Kristiyanong grupo na iba ang interpretasyon sa Marcos 7 at Gawa 10, lalo na tungkol sa kung ang lahat ng dating ipinagbabawal na pagkain ay automatikong pinahintulutan. Ang Gawa 15 ay mahalaga rin sa usaping ito dahil doon pinag-usapan ng mga apostol kung anong mga tuntunin ang dapat sundin ng mga Gentil. Kung gusto mo, maaari kong ipaliwanag verse by verse ang Marcos 7:18-19, Gawa 10:9-6, at Gawa 15 at ipakita kung bakit sinasabi ng iba na lahat na ng pagkain ay malinis samantalang may iba namang hindi sang-ayon.